Okay guys, so for today's video guys, bukas tayo nitong ating solar inverter charger. So ito guys ay hybrid na siya, no? Pag sinabi kasing hybrid guys, kumbaga may easy input, easy out, tapos para sa solar PV in, hybrid na ang tawag doon. Kasi kapag easy input lang, wala siyang PV in, ibig sabihin lang yan, inverter lang talaga. So kailangan mo ng solar charge controller. So itong brand na nabili ko guys ay POWMR ang brand. Yan o, yung kanyang specs sa gilid. Yan. So bubuksan natin ang loob nito para makita natin na okay ba. Actually, isang linggo ko lang siyang ginagamit. Pero wala namang problema to guys. Binibenta ko ito yun eh. So dito sa gilid guys, nabaklas ko na. So meron siyang filter dito, no? Ayun, no? So maganda din. So yung nila, para talaga malinis lagi yung loob. So nilagyan pa nila ng filter, no? So para sa akin, bawas sa hangin yun eh. Para sa akin, mas okay tanggalin yan. Kasi sa mga ibang mga inverter, wala namang ganyan. Siguro linisin mo na lang. Kasi katagalan kasi, okay lang siguro yung mga taong hindi kasi, no? Dapat kasi ito na monitor lagi, lagi nililinis. Paano kung busy kang tao, tanggalin mo na lang. Okay? Hindi na, depende sa inyo. Pero para sa akin, tanggalin ko yan eh. Okay? So, buksan, meron siyang siya guys, no? Dalawa yung easy out niya. Merong saksak dito at saka dito. Kung wire ang ginagamit mo, pwede. So dito, so may dalawang fan. Ito maliit yung fan niya, tapos ito malaki. Ang ayaw ko dito sa inverter na to guys, laging umiikot ng fan. Kahit mababa lang ang load, mga ilaw lang, basta makaramdam siya ng init, iikot agad. So yun ang ayaw ko kasi malakas sa battery, diba? So hindi gaya doon sa toroidal transformer ko na may toroidal na mga inverter, gaya ng mga Samdon, Snadi. Ang Samdon na nabili ko guys, hindi siya umiikot hanggat hindi yata umabot ng 45 degrees, parang ganun. Basta matagal siya umiikot eh, tahimik. Lalo na kung ilaw lang ang load mo, hindi talaga naikot. Iinit lang siya, hindi naman ganun kainit. Kasi tingin ko meron siyang inaantay na temperature. Saan natin? Tanggalin mo na itong screw para makita nyo ang loob guys, no? Kung okay ba itong POWMR na brand. Actually mura lang to eh. Ayan guys, natanggalan natin yung screw. Madali lang sa tanggalin, no? Dito lang, yan. Ayan lang, oh. So meron lang siyang siya clip. So yan guys, so marumi na. Marumi din, so linisan ko muna yan. Okay guys, natanggal na natin yung 6 na screw ng mga maliit. Dito hindi natin tanggalin to kasi dali lang naman to tanggalin na. Hindi siya kailangan. Yan, hila lang pataas. Ganun. Ingat lang kasi mayroon tong wire para dyan sa LCD nya. So yan ngayon ang kanyang internal parts. So actually meron siyang plastic pang cutter. Sa bagay, quality naman ang pagkagawa ni POWMR. Iniingatan naman nila. Yan. Naglalagay pa talaga sila ng ganito, no?
Kumbaga ginawa naman nila ang kanilang galing kung ano ang safety. Hindi ko lang alam bakit ano siya ganito ang design niya na laging naka-on ang fan. Kasi pag lagi kasing naka-on yan, malakas kasi sa battery. Imbis na matipid ito sa battery kasi mga transistorized siya guys. Meron siyang mga transistor dito. Nagiging malakas na tuloy siya sa battery dahil sa fan na lagi naka-andar ito. Kung tutuusin, mas matipid to compare doon sa mga toroidal transformer na mga inverter kasi naka-electronics na lahat to. Dahil sa design na yan na laging naka-on, nagiging malakas tuloy sa battery. So yun ang problema niya. Dalawa pa na fan. Nabasa ko sa manual nasa 28 watts standby kung walang load. Napakalaki na nun. Biruin mo 28 watts para ka nang gumamit ng ceiling fan na laging nakaandar. Sayang yun eh. Okay, so yun guys, ang kanyang internal parts naka-SMD na. Ayan o, naka-SMD na. So yung kanyang wire ito sa labas, actually 12 volts lang talaga ito siya guys, no, na 40 ampere yung kanyang solar charge controller, no. So nilagay doon nila 80 ampere pero hindi pala yun, sa isang ano lang, sa isang solar lang. Kumbaga hindi yun sa ECC, combining yun sa solar panel at saka sa EC, sa Dio. Okay, yun, mayroon siya ditong ano, transformer. Ito may parang toroidal din yan. So ayan lang ang problema nito talaga guys. Kapag nasira yan, tapon na talaga to kasi naka-SMD. Yan ang inayawan ng mga technician. Siguro sa mga cellphone technician kaya to. Ayan o. Ayan. Pang cellphone talaga yung ginawa na nila dito. Tinipid na to siya guys, kaya mura. Ayan o. Kaya pag nasira to, bili ka na ng board. Buong board na palitan mo pag nasira. So yun o. Ganyan kaliit. So meron din siyang speaker o, yung tumutunog. Mga malalaki ang transformer niya. Nasa 500 volts. Ayun o. 330 microfarad. So saan yung kanyang mga transistor? Andyan o. Yung kanyang mga transistor. Tingnan natin. Ayan yung kanyang mga transistor. Mga maliliit lang. Ayan, transistor niya. Kumbaga, tinakpan talaga ng plastic, no? Ingatan talaga, oh. Grabing pag-ingat nila dito. Siguro maraming concern, maraming mga complaint. Kaya inayos nila pagkagawa. Sa quality ng pagkagawa, okay naman ako, maganda naman. Talagang nag-effort naman sila kung anong kaya nilang gawin, anong kakayahan nila, no? Siguro ingatan nyo na lang talaga na hindi siya mag-overload. Yan, may transistor pa dito. Dalawang ganito, heatsink. May heatsink din siya dito. Ano yung sa ilalim, ang mga transistor din. Ito mga malalaking transistor.
Sa mga technician siguro alam nila kung ano yan. So yun lang, ipakita ko sa inyo. So dito, ito papunta to ng, ito yung sa ano, galing ng ano, solar panel. Input siya, no? Ayan, no? Tapos yung sa battery, nandoon naman. Okay naman yung connection sa battery. Nasa loob talaga. Ang hindi ko lang nagustuhan, ito, nasa labas. Dapat sa loob yan, eh. Dapat sa loob. Itong mga to, dapat sa loob. Hindi dapat naka-expose dyan. So, yan lang siguro. Nakikita nyo na yung loob niya. 12 volts, 1000 watts, or 1 kilowatt. So, ibig sabihin guys, huwag mo siyang isagad. Hindi, sa mga transistorized nga mga ano, inverter, hindi siya pwede isagad doon sa wattage na sinabi nila. Kung kaya nyo mga 600 to 500 lang. Kung di may iwasan mga 800 pinakamax na. Huwag nyo na ilagpas doon, sisirain eh. Kasi mga transistorized to guys, hindi gaya doon sa mga toroidal. Yung toroidal transformer na mga inverter, yun talaga ang pwede isagad mo siya sa 1000 watts. Huwag lang sumubra. Pero para sa akin, sakto lang din mga 1000 pababa lang. Maglagay ka lang ng clearance mga 800, tama lang din yung mga 800. Para hindi naman gaano mahirapan yung inverter. So para sa akin applicable lang to. Na-try ko na to sa rice cooker na 400 watts, tapos washing machine na 700 watts. Pero hindi siya sabay-sabay guys ha. Yung 400 watts na rice cooker may mga kasamang nakaload yun, ilaw, 10 watts, tapos ceiling fan na 25 watts, electric fan na 60 watts. Yan ang mga nakaload doon. Pero pag gumamit na ako ng mga washing machine, dapat hindi nakasaksak yung anong rice cooker. Dapat hindi mo isabay. Di bali sabayan mo siya ng mga ilaw, electric fan, tapos mga wifi router, ano mga nakasaksak dyan. Huwag lang yung isabay mo yung rice cooker at saka washing machine. Okay? Kasi kita mo naman wala siyang puro na nagpisa. Puro mga transistor lang gumagana dyan. So, alright. Hanggang dito lang muna ang aking may share dito sa OFR na hybrid solar inverter. So magbigay pala ako ng kunting tips guys kung anong pagkakaiba doon sa hybrid at saka off-grid. Maraming klase kasi ang solar setup, no? Meron tayong hybrid. Ito yung sinasabi ko, hybrid na to. May mga mas mataas pa dito, mas maganda pa. Mataas ang wattage pero may kamahalan na, no? Kagandahan naman ito guys sa hybrid, isang setup lang. Kung makumpare ko siya doon sa Samdo na 1000 watts na inverter off grid, kasing laki lang siya, no? Mas maliit lang kunti ito. Mas manipis lang kunti. Pero isang lagayan mo na lang. Yun ang kagandahan naman sa hybrid. Pero pag na yung nasira dito, lahat na yun, hindi mo na magagamit to. Kung baga lahat na damay-damay na dyan mula sa MPPT niya hanggang doon sa inverter, yung nagka-convert ng DC to 220, ganun. Pero napakaganda naman talaga. Pero ang cons ko naman dito din, ang ayaw ko lang dito, yung laging naka-on ang fan. Siguro kailangan
Kailangan niya kasi mga parts kasi dito, mga maliliit. Kailangan niyang palamigin to. Yan, yun ang problema dyan. Ibig sabihin, tinitipid nila sa pisa. Masyadong maliit siguro, no? Kaya madaling uminit. Dapat pala nilakihan na lang nila tong mga heatsink, no? Para hindi lagi naikot yung fan. Dapat may certain temperature siya na saka na siya iikot kapag ma-reach na yung 45 degrees ba yun? Gaya sa may ibang inverter. So, ayun. Doon naman sa off-grid, ang kagandahan naman doon sa off-grid, separate yung solar charge controller kung in case na mag-upgrade ka ng ECC mo. Madali mo lang i-upgrade. Dito naman malaki, magastos. Kasi pag nag-upgrade ka dito ng ilang kilowatts na gusto mo, palitan mo na to lahat. Mahal eh. Doon sa off-grid, pwede mo i-upgrade yung isa, yung ECC lang. Gusto mo na gawing 100 ampere. Yun lang ang palitan mo. Tapos doon naman sa kung mag-upgrade ka naman ng inverter, yun lang din ang inverter ang palitan mo. So pa isa-isa siya dito, hindi pwede buo na. Sa battery, pwede kang mag-upgrade. So dito kasi kung magbalak kang mag-upgrade, buo na palitan mo. Kumbaga sabayan. Doon pwede mo pa isa-isa doon sa off-grid. Tapos nakasaksak ang EC mo. Ang ayaw ko pa dito sa setting na to, hindi ko alam kung pareha lahat sa setting ng iba. Meron pang ibang setup dito sa akin na setting ko na siya ng maigi. Ang SBU niya, solar battery utility, pag mababa ang load, ang nangyari, si utility muna ang magbibigay ng supply. Tapos si solar magcha-charge. Yan ang ayaw ko. Dapat solar battery ang magsusupply. Tapos si utility standby. Ganun ang gusto ko eh. Ayaw, pangit eh. Ang nangyari, saka na siya, kumbaga nagiging backup si solar at saka si battery. Kasi ang nangyari sa kanya, pagludan ko siya ng mga 300 watts, saka na siya magsasabay. Kumbaga magtutulungan sila ni battery at saka solar, galing ng solar panel at saka si DO utility, no? Yan ang nangyari. Kumbaga parang nagtatay silang tatlo pag may load. Pero pag ang load mo mababa na sa 10 watts o 50 watts, si utility ang nagsupply. Naka-standby si battery, nagcha-charge lang si solar. Ayaw ko sa ganun na program eh. Naka-program na kasi, hindi na pwede baguhin. May iba namang settings pero hindi ko nagustuhan. Mas gusto ko si SBU. Okay, wala na siguro kung nakalimutan guys na explain pa sa inyo. So maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.